Magandang araw po sa inyo lahat, and again, thank you po sa walang sawang support. Ngayon po pag-uusapan natin yung part 2 ng aking series of videos na ginagawa po about sa mga tractors. Ngayon pag-uusapan natin yung mga air assets ni Saldico. Pag-usapan natin yung interview po kay former AFP Lieutenant General Raul Del Rosario ng CAAP, Aviation Authority ng Pilipinas. Also pag-uusapan po natin yung AMLAC investigation naman po about naman dito sa mga air asset ni Saldico. So kay Lieutenant General Raul de Rosario, pinaliwanag niya po dito na nakalabas na po ng bansa ang tatlong air asset ni Saldico, namely yung tatlong pinakabagong air asset niya. Ito yung dalawang helicopter at isang Gulfstream Jet 350. Itong tatlong po ito yung pinakamahal at pinakabago as far as their information is concerned. Yung dalawang helicopter po nakalabas po ng Pilipinas at nasa Kota Kinabalu, Malaysia. At yung isang Gulfstream Jet 350 ay nasa Singapore na po. So far, ang tala po ng ating gobyerno, si Saldico po ay may 10 air assets. 4 po dito ay nasa pangalan ng Missibis Corporation. 2 naman po ay nasa subsidiary ng Missibis Corporation na Missibis Resorts and Hotels Corporation. At 4 naman po dito ay nakapangalan under Hitone Corporation, which is yung mga natitirang air assets. So 10 yun, 3 ay nakalabas na. Yung 7 po so far nasa Pilipinas po, nakadaong po sa Pilipinas. Right now, as of this interview, under monitoring pa po yung mga air asset. Pero po, nung na-research ko po, so far, may nailabas na po ang AMLAC na AMLAC na freeze order po. And it was approved. And ang mangyayari po dito, makikipag-coordinate po ang Civil Aviation Authority ng Pilipinas. Makikipag-coordinate po sila sa substitute agency ng mga bansang involved kung saan po nakapark itong mga air asset ni Saldico. And gagawa po sila ng kaparaanan para po maibalik itong mga air asset na ito sa Pilipinas. And also, hindi na po ma-approve for deregistration itong mga air asset na to. Dahil daw po yung deregistration daw po, pag hindi daw po na-approve ito, wala pong kaparaanan na itong mga air asset na to, kahit po nasa ibang bansa na, maibenta po o mairehistro sa ibang bansa. Ang balita daw po, matindi daw po ang influensya ni Saldico sa Malaysia. Kaya daw po doon inilagak yung dalawang pinakabagong helicopter ni Saldico. And also, sa aking research din po, nakita dito na there is an AMLAC investigation. Galing po ito sa Billionaire News Channel. Apparently, napag-alaman ng AMLAC na itong mga di umano'y air asset ay binili daw po from its corrupt activities at merong probable cause. Nakalagay po dito that on year 2021 po, yung Agusta helicopter ay ni-register po na may price value na 919 million pesos. Tapos noong taong 2024, another Agusta Westland helicopter, parehas na price,
na-register po for 919 million pesos. At on the same year, yung Gulfstream G350 na jet plane po ay na-register sa halagang 2 billion pesos. Na kung susumahin po natin yung dalawang helicopter plus yung jet plane ay nagkakalaga ng kulang-kulang 3.9 billion pesos. Right now, ang na-frozen asset po from AMLAC ni Saldico ay merong 205 na bank account, 12 insurance policy, at 3 air asset. At napag-alaman din po dito sa investigation na to na ang inflow po ng pera ni Saldico ay nagkakahalaga ng total of 3.9 billion pesos sa taong 2021 to 2025. At nakita rin po dito na ito po ay napakalaki ng kinita na nag-jump kumpara doon sa 2012 to 2012 at hanggang 2018 na kinita ng companies niya. As of this moment, ang estimated daw po ng kickback o illicit commission ni Congressman Saldico as of 2023 to 2025 ay tumataginting na 10.4 billion pesos. Napakalaki, grabe. At almost so far po ang sabi dito, si Saldico pa rin po, kahit na hindi niya inilagay sa kanyang papeles na siya ay owner or nagmamay-ari ng SunWest, lumalagay po na si Saldico pa rin po ang highest stakeholder ng SunWest Corporation. At in total, there is 12 billion pesos daw po na total assets po na itinrose ng AMLAC. Ayun po, grabe hindi mo akalain na ganito katindi. Kung hihimay-himayin mo, air assets pa lang po ito. Kung hihimay-himayin mo yung nabili niya dahil sa mga corrupt practices niya, grabe, ang tindi po pala talaga. Well, at the end, we still need to give him the benefit of a doubt kasi hindi naman pa ito na po prove under the court of law kung talaga po siya ay naging corrupt o hindi. Pero para sa akin po, knowing these numbers, knowing these values, napakahirap po talagang isipin papaano ka maniniwala sa video ni Saldico na wala siyang kinita doon sa anomalyang sinasabi niyang 25 billion pesos daw po na i-deliver niya, or 52 billion pesos po na i-deliver niya kay Speaker at kay Pangulo, at wala daw po siyang kinita. Kaya napakahirap. Ewan ko po sa inyo, what do you think? Naniniwala ba kayo na wala siyang kinita? Naniniwala ba kayo sa mga datos ng gobyerno na pinag-usapan po natin? Don't forget to comments down below. At kung nandito pa rin po kayo sa ating video at nanonood, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. Thank you po sa inyo lahat.